The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Morning, morning, Pastor Jeff. Happy Tuesday. Morning, Chad. Morning, Ted. Eto Yan. na. Magandang umaga. Yes, May maganda. sulat ba tayo, Chad? Meron, syempre, Tuesday ngayon. Meron tayong sulat galing sa Yeah. isa sa ating mga letter sender at listener na si Ate Josie. Naku, alam namin may importanteng lakad si Pastor ngayon. Kaya di ko na patatagalin to, Pastor. Basahin natin mismo. Ay, sorry na... Daldal ko. Ako na, baby. Ang daldal ko. Naghintay pala si Oo. Brad. Sorry, Brad Jeff, ha? Sorry po. Sorry po, Pastor. Sorry po. Sige. No problem. Okay, Eto okay. na, mukhang nasa parking na si Pastor. Pastor, Sorry, bago ka sorry. pumunta sa kung saan man ang iyong lakad ngayong umaga, eto na Dahan-dahan muna. lang, baka mabinat ka siya. Ito na nga, nanggigigil ako dito, Pastor eh. Si Tita Tess tuloy nag-message eh. Ano? Sabi ni Tita Tess, sabi ni Ted maternity leave, ang bilis mo naman nakabalik, anak. Kaya nga, Oh, kayo talaga eh. kaya nga mag-iingat ka at baka mabinat ka. Fresh from saan ako? Fresh from? The charity ward. Pastor, eto na, babasahin ko na. Bago pa ako manganak ulit, Pastor, ito yung sulat ng ating kapatid na si Ate Josie. Sabi niya dito, Pastor Jeff, halos 8 taon na po akong OFW dito sa gitnang silangan. Nakakapanood po ako ng programang Ted Filon at DJ Chacha sa YouTube. Malaki ang naitulong ng trabaho kong ito sa pamilya ko sa Pilipinas. Nakapagpatayo kami ng maliit na bahay, nakapag-aral ang mga anak ko at unti-unti naming natutugunan ang aming mga pangarap. Pero sa kabila ng lahat ng yun, ngayon po ay parang nauupos na kandila ang aking pakiramdam. Pastor, pagod na ako. Hindi lang sa trabaho kundi sa kalooban ko. Parang natutuyo ang kaluluwa ko. Walang simbahan dito na talagang nakakagaan ng loob at bihira ang mga Pilipino kung meron man. Iba-iba rin kami ng pananampalataya. Sobrang miss ko na po ang pamilya ko. Ang yakap ng asawa ko, ang halakhak ng mga anak ko, at ang simpleng hapunan sa bahay na puno ng kwentuhan. Minsan, Pastor, naiisip ko, kung gusto pa ba ng Diyos na manatili ako dito sa ibang bansa? O baka naman ako na lang ang pilit kumakapit sa trabaho dahil sa takot. Takot na mawala ng kita. Takot na hindi makahanap ng bagong simula sa Pilipinas. At takot na baka hindi ko na maibigay ang kaginhawaan sa pamilya ko na naibigay ko sa kanila nitong mga nakaraang taon. Gusto ko nang umuwi, Pastor. Pero kasabay ng pagnanasang ito, ang napakaraming tanong. Makakaraos ba kami kung uuwi na ako? Mapapalitan ba ng presensya ko ang perang mawawala? Paano ko malalaman ang senyales na dapat na akong umuwi ng Pilipinas at bumalik sa aking pamilya? Anong say mo, Brad? Yan po ang liham ni Ate Josie, isang nanay na nagsasakripisyo po sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak dito po sa Pilipinas. Pastor Jeff, maraming mga OFW ang makakarelate dito sa sulat ni Ate Josie. Anong say mo, Brad? Oo nga, tama ka, Chad. Marami makaka-relate kay Ate Josie. Alam niyo, Ate Josie, hindi madali ang pagiging malayo sa pamilya. Yung nanay ko rin po, there was a season nag-OFW, nung kami ay nag-aaral pa. Lalo na kung ramdam mong tuyong-tuyo na spiritually. Gusto ko malaman mo na hindi naman po kayo nag-iisa dahil may Diyos naman laging sumasa inyo. At ako po bilang pastor na napapakinggan nyo dyan, kasama nyo rin po naman kami sa panalangin sa journey nyo na to. Una po, nais kong again, i-honor po kayo sa katatagan nyo, sa kabila ng pagod, pangungulila, pinipili nyo po magsakripisyo para sa kinabukasan ninyong pamilya. Tungkol naman po sa tanong nyo kung ano ba, uuwi ba kayo o hindi? Well, una po, Ate Josie, walang madaling sagot dito. Okay? Pero may guidelines lang po ako ituturo sa inyo. Una po, you pause and pray. Huminto muna po kayo, maglaan kayo ng tahimik na panahon sa presensya ng Diyos. Ang tunay po na panawagan na hindi lagi nakabase sa pera o oportunidad, kundi sa kapayapaang binibigay ng banal na Espiritu. Pangalawa po, isang guni nyo sa buong pamilya. Ang desisyon na hindi mo dapat pasanin mag-isa, kausapin mo yung asawa mo, mga anak mo, kung may magulang po kayo,
Ano ba mas kailangan nila ngayon? Yung pera bang napapadala nyo o yung presensya mo bilang asawa at ina? Kasi minsan yung yakap mo, I'm sure mas mahigit pa yan na mahalaga kaysa sa dolyar na pinapasok natin. Pero again, maganda pong timbangin nyo yung kumbaga yung bawat isang idea at opinion. Pangatlo po, timbangin din natin yung kalagayan mong spiritual, hindi masamang manatili. Kung alam mong tinawag ka ng Diyos dyan, ngunit ang panatili mo ba ay kung nag-uuwi naman ng pagkaubos ng, alam mo yon, lakas ng loob, pagkalayo sa Diyos, medyo tanungin mo, talaga ba dyan ka gusto ni Lord? At apat lang po, pagkakataon para sa bagong simula. Ibig sabihin, ang pag-uwi ay hindi isang kabiguan sa isang OFW. Baka ito ang isang bagong kabanata kung saan gagamitin ka ng Diyos para sa ibang layunin na sa season ng buhay mo. Ang tungkol naman sa pananampalataya, matandaan mo, Ate Josie, hindi nakabase sa lugar ang presensya ng Diyos. Kahit nasa malayo ka, babayan, ang Diyos ay naroon. Minsan nga, kahit nasa loob ka lang ng simbahan, hindi na ma-assurance na nandiyan ang Diyos. So ito ang Bible verse ko para sa iyo, Isaiah 40:31. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Isaiah 40:31. Ulitin ko po, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. So, Ate Josie, before I pray, ang desisyon kung uuwi ka o hindi ay dapat manggaling sa panalangin, pagmumuni-muni, diskusyon sa pamilya, at I'm sure malilinawan ka ng Diyos. Tandaan mo, Ate Josie, ang halaga mo ay hindi nasusukat sa laki ng kinikita mo, kundi sa lalim ng relasyon mo sa Diyos at sa iyong mga mahal sa buhay. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat, Lord, kay Ate Josie. Alam kong mahirap ang kanyang pinagdaanan. Uuwi ba o hindi? Kikita ba o kukunti kikitain pag-uwi? Lord, nadalangin ko lang, bigyan mo siya ng kalinawan ng pag-iisip at ang kanyang mga kamag-anakan magdesisyon din base sa kagandahan ng lahat for the good of everyone. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan sa buhay natin, Josie. Palaksin mo pa siya sa kanyang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, salamat po muli sa napakagandang aral na amin napakinggan today, sa kalabit na ginawa po sa amin ni Brad Jeff dito po sa amin napakinggan na magandang aral. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff at bigyan niyo po siya ng haba pa po ng pasensya at pangunawa po sa amin sa kanya pong ginagawang pagmimisyon sa aming pong programa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Salamat na marami, Brad. Sabi ko nga, kalabit sa ating lahat doon sa iyong napakagandang binasa na mensahe. Definitely. Gandang aral nito. Napahupa tayong lahat. Anyway, so sige, so Brad, nasaan ka ba ngayon? Saan ka papunta? Pasalamat ka, wala pang odd even? Oo, kundi. Naku, Pastor, baka maglalakad ka rin sa EDSA. Saan ka ngayon? Yeah. Maluwag yung EDSA kanina, maaga ko balis. Nasa Makati siya, staff meeting namin ngayon sa church. In 1 minute, ayan, mag-start na ako. Okay, sige. Oo nga, alas 9 na kasi. O sige, so Brad Jeff, salamat na marami. Hindi halata na nabagot ka kahintay. Yeah, galing, sorry, Pastor. Ang galing mo talaga magdala. Bukas maaga siya. 6 a.m. pa lang, papasok na. Yes, okay. Mga 6:05. Okay. Salamat, Brad Jeff. See you tomorrow. Thank you. Maraming salamat, Pate. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.